Okay, class, good day. So wala tayong pasok today dahil sa bagyo. So itong recording natin na to is uh, support, no? Or guide ninyo para sa activity mamaya na gagawin. You need to watch this whole video about sa Python decision, and later you need to make, no, an activity or create to activity gamit itong decision na to. Pasensya sa aking ah, voice kasi may ano ako, ubot sipon. So medyo hindi maganda ata yung aking audio. Pero I hope masundan nyo pa rin, no? After ko maituro ito. Okay. So I will be using IDLE sa case ninyo. You can use your Python sa mobile phone or sa computer kung nakapag-install kayo. Pero sa akin, since I'm using desktop, I will use yung IDLE, this one. Yan. Okay? So medyo malaki na yung font niyan, in-adjust ko na para makita ninyo. So again, itong ating IDLE, itong part na to, ito yung part kung saan mag-a-appear, no? Yung ating output kapag niran natin. And makakapag-type tayo ng code dito, pero mas maganda if you want to have your own file na naka-save sa computer ninyo, much better to create a new file. Yan, ito yung new file natin. I will resize sa window na to para mas visible. Okay. Yan. Uh, we're done with variables, no? So, okay na yung variables ninyo. Okay na yung paggawa ng comment. Okay na rin yung pag-print ng output. Okay na rin yung pag-input ninyo. Di ba nakakapag-input kayo ng data coming from the user? Pero ang problem natin dito, very linear, no? Very linear yung approach. Ibig sabihin, yung takbo ng ating program, lagi lang from top to bottom. Ibig sabihin, if I will make a variable dito na A equals 10, B equals 20, and I will print, for example, A plus B, ganyan. So, ang approach lang ng program natin is from top going to bottom. From here, here, let's show yung ating line numbers. And so, from line 1, line 2, line 3, pababa lang yan. Pag niran natin ito, make sure nakasave yung file natin. So, save ko lang siya sa folder ko dito. Uh, documents na to, Python. So, test na lang ang file ko. Test.py for Python. Okay. So, kapag nag-run 30. So, from top going to bottom lang yung flow niyan. As simple as that. Ganun lang ang takbo. But there are some cases na yung program natin, kailangan niyang mag-decide. Kailangan niyang mamili na pupuntahan niya ah, kung pwedeng sa line na to o sa kabila. Let's say, for example, i-execute niya kunwari yung kabilang line o yung kabilang line, depende sa condition. No? Example, gumagawa kayo kunwari ng program na mag-identify ng age ng isang bata. So, kunwari, let's add name. Okay? Name is John. At ang kanya kunwari age ay 21. Yan. So sa mga sinihan, no? Sa mga sinihan, meron kasi mga palabas na kapag below 18 ka, hindi ka pwede makapanood. Kasi syempre, maaaring may hindi magandang scene doon at hindi ka pa matured, no? To watch those types of movie. So, kunwari, yung program natin, i-analyze lang yung edad. Kunwari, you are above 18, you can watch the movie. Or kapag ikaw ay below 18, ah, hindi ka pwede mag-watch ng movie. So, parang ganon. Now, in Python, so ito ay hashtag, ito yung ating comment. Sa Python, we have what we call the decision. Okay? Decision. Sa decision natin, ang ating ginagamit is yung if statement, if, elif, elif, else. Yan. Yung tatlong yan. Later, I will explain one by one kung ano ginagawa ng tatlo na yan. And we need to use the comparison operator. Yan. So, to make things clear lang muna, class, marami tayong types ng operator na ginagamit. Unang-una ng operator natin is yung assignment. Assignment operator. Yan. Ano yung example ng assignment operator? Example dyan ay si equal sign. Si equal sign, ginagamit siya as assignment operator kasi
pang-assign niya ng value. Yan. So, kaya kailangan equal sign. Yan. Okay. So, equal sign. Ginagamit yung equal sign to assign a value. Kaya siya tinawag na assignment operator. So, here, si John, ina-assign natin sa variable name. Kaya meron tayong equal dito. Okay? So, yun ang ibig sabihin ng assignment. We use that for assigning a value sa isang variable. Okay? Another type of operator natin is yung mga math. Ito, ginamit yung sa ito. Math operators. So, yung mga math operators natin, straightforward lang naman yan. Yan yung inyong plus to add. Diba? So, may plus, minus, multiply, divide, yung slash, percentage modulo. No? So, yan yung example ng mga math operators. Ginamit nyo sa akin yan before, nung gumagawa kayo ng mga computation, nag-add kayo, nagsusubtract. Pero hanggang dun lang. Okay? Now, another group of operators na ginagamit natin is what we call the comparison operator. Comparison operator from the word itself, comparison, we use this to compare. No? Kino-compare natin yung one variable sa isang value, one variable to another variable, or one value to another value. Kino-compare natin. At kapag na-compare natin yung dalawang value na yon using the comparison operator, may gagawin dapat yung program natin. Okay? Sige. Operator. Spelling ako dito. Okay. So, example ng comparison operator is yung double equal. Double equals. Isa yan. Pangalawa, yung not equal. Not equals. Yan. So, ganun siya. Exclamation mark with equal sign. We also use the less than. Less than ay yung bababa lang ako dito para hindi siya maano yung less than. Siguro naman alam niyo yung less than symbol, di ba? Yung less than, ganun lang naman siya. Tapos yung greater than, ganun. And meron siyang kapares pa na ano greater than equal. Ito. Yung isa naman ay yung less than, aking typing very less than equals or greater than equal. Yan. So yung mga signs na yan, yung mga symbol na yan, yan ang ating ginagamit to compare. At madalas, ipinapartner yan dito sa ating if and elif functions, no? O yung ating if-elif statement, no? Para alam lang natin. Okay. So, let's try, no? So, ito, ikakat ko lang ito. I-move ko siya sa taas dito para mabasa nyo pa rin siya. Yan. Kasi ito na yung concern natin. We will use this one. Okay. And another important thing na kailangan tandaan if you're working with Python is yung paggamit ng indentation. Indent. Indent o sa inyong keyboard, yan yung tatawag na tab. Yan. Sa keyboard nyo, meron tab nasa left side yan, katabi ng letter Q. Yan. Ginagamit yung tab na yan para mag-move yung cursor sa right to make your programming code more readable at maganda siya sa presentation. No? Kasi pangit kapag straight. And sa Python, kapag hindi kayo gumagamit ng tab, magpo-fall o magpo-cause yun ng error. Okay? Sige, let's try ngayon. Let's analyze muna. Let's check lang. Basic lang to, basic muna. Oh, uh, kapag we will compare, we will check lang muna yung kanyang edad. No? Kapag siya ay 18 years old, o kapag siya above, no? Above 18 years old na siya, lalabas ay adult. Kapag siya ay below 18, lalabas sa message minor. Ganun lang kasimple. Okay? So, we will type each statement. Yan. If. Tapos dito, we need to type the condition. Yan. Meron kayong condition na kailangang ilagay dito, followed ng colon. So, yung condition na yan, yan ang i-analyze ng Python, babasahin niya, aalamin niya. Pagkatapos, saka siya magde-decide kung ano yung papalabasin niyang print or output. No? So, ano yung ating gustong alamin? We want to check kung yung age ba ay more than 18. So,
si age na variable is greater than 18. So I'm using this, no? Kasi mouse ko yan. I'm using this one as I'm comparing now. Si age ba ay lagpas sa 18? Yan. Ang ating age dito ay nakalagay 21. So if I will ask you guys, yung age ba natin ay more than 18? Di ba? Yes yan. Kasi 21 na nakalagay eh. Kung kinabit ko dito 10 lang, lalabas yan false o hindi. Kasi 10 is not greater than 18. No? So since ito ay 21, ang sagot dyan ay yes. So yes to. Kasi nga, more than 18 yung ating age. Pero, ang gagawin natin, yan, if you press enter, sa akin, sa aking program dito, automatic naka-indent siya. Oh, na naka-move siya dito. Sa inyo, kung hindi, you need to press tab. Itatab ninyo para mag-move kayo dito. Hindi kayo pwede mag-type dito, ah. Dapat, enter. Yun ang kagandahan ng IDLE. If you press enter key, automatic naka-indent siya. Meaning, yung ipiprint niya is under this condition, no? So, I will type here print, yes, above 18 ang age niya. Yan, di ba? So, let's try. Let's test, no? Save ko mo to. File, save, run. Ayun, no? Nag-appear siya. Yes, above 18 ang age niya. Ibig sabihin, nababasa ito. Tama. Nag-appear ito kasi sa condition natin, we're comparing age sa 18. Tama ito eh. If I will adjust to sa 10, which is lower age, file, save, run, walang nag-appear na kahit anong message yun. Kasi ibig sabihin nito, hindi natin na-meet yung condition na to. Si H ba ay more than 18? Hindi po, kasi siya ay 10 lang eh. Wala siyang ginawa. Hindi ito nag-appear. Okay? So, paano yon? Doon papasok yung paggamit ng else. Yan. So, itong if, ginagamit lang ito to test a condition na kapag true, lalabas to. Si else, ginagamit natin yan kapag hindi ito nag-true, ito ang kanyang papalabasin. Print. No. You you are a minor. Yung kunwari. Yan. So, save lang natin. File save. Hit run. Ayun o. No. You're a minor. Sabihin, hindi natin ito na-meet, kaya ito ang nag-output sa kanya. So, that's the decision. Sa flowchart natin, yan yung diamond. No? Yung diamond, may left and right. I will discuss diamond na lang sa meeting kapag tayo nag-meet ang face-to-face, or I will upload na lang ng parang handouts niyan. Pero, yun ang gusto ko sa inyo ipakita. Na ito, pag ito ay nag-true, it will execute this one. Pag ito ay nag-false, this will be executed. Yung false. Okay? Another example. Uh, basic kunwari sa A, sa grade. Yan. Kunwari, gumagawa tayo ng grade ng math. I will, ano to, erase to. Yan. Kunwari, math grade sa I-90. Science, siya ay 80. And English, siya ay, let's say, 85. Yan. And we have here the average. Let's compute the average. So that will be math plus science plus English. And let's divide by 3. Okay, English. Yan. So watch out sa iyong typing ng variables. Yan. So if I will print the average, let's check muna kung ano output niya. File save, run, 85. Good. Let's say ang ating program, kapag ang i-output niya kunwari, kapag 75 pataas, you pass the semester, lalabas kunwari. Pero pag ang grade niya ay 74 pababa, you failed. Ganun lang. Ganun lang kasimple. So, paano mangyayari? So, we will use again the if statement. If average, so we want to check the average. This time, we need to use greater than equals. Okay?
Hindi pwedeng greater than lang. I will explain why. Kapag tinype ko dito greater than at tinype ko 75, ibig sabihin yan, for the student na makapasa, kailangan ang grade niya ay 76. Kasi ang check natin, si average ba ay greater than 75? So if you want to use 75, greater than, hindi ito pwede 75, dapat ito 74. Yan. Kasi pag pag above 74, ang 75 ay above 74 na eh. So pass na 'yon, no? So okay lang ito. Pero kapag gusto mo 75 ito, dapat ito greater than or equal. Ibig sabihin, kung siya ay 75 pataas, lalabas sa message is you pass the semester. Okay? So ito 'yon. Print you pass the semester. And we have here else print sorry you failed and sad smiley. Okay? So file save. So siya dito ay naka 85 tayo kanina. So ito ay more than 75. So we are expecting this message. So let's run. You pass the semester. Pero kung siya ay bagsak, kunwari ito ay 70, 70, 71, 72. File save, run. Sorry, you failed. Kasi, uh, so we don't have idea kung ano yung average niya. You pass the semester, uh, your average, pwede ba ito ano? Hmm, your average is, and let's add yung average natin dito. STR. Yan. So, nag-cast lang ako ng string. Kasi number ito, kinonvert ko siya sa string. So, let's run. Ah, i-copy din natin ito para dito. Okay. Yes. So, let's try. Sorry, you failed. Your average is 71. Yan. So, di ba? Kita-kita naman siya na nag-failed siya. Okay? Sige, pa-try mo na to. Then I will make another example.